Kung mahilig kang mag-travel o mag-explore, kailangan isa ito sa mga listahan mo na dapat mong puntahan dito sa Japan. Hello minasan, konnichiwa! Ako nga pala si Roso Kochi at ito ang aking mini vlog Japan. For today's video guys, ay samahan nyo kaming pumunta sa isa sa pinakasikat na lugar dito sa Gipokhen. Walang iba kundi ang Shirikawa-go or mas kilala sa tawag na Shirikawa-go Village. Pagkatapos nga ng 3 oras na biyahe ay nakarating na kami. Medyo malayo din siya guys kasi sa bundok kami dumaan papunta rito. Bago tayo makarating dun sa village, ay dadaan muna tayo dito sa tulay. Medyo kinabahan ako ng konti dito sa tulay na to guys kasi mararamdaman mo talaga na umuuga. Nakarating na nga kami dito sa loob at eto kaagad yung nakita at bumungad sa akin. May binibenta silang walis. Napakagaling guys kasi marunong din palang gumawa ng walis yung mga Hapon. Hindi nga lang gaya sa atin sa Pilipinas na malambot yung walis. Eto kasi medyo matigas. Karamihan nga ng mga binibenta nila dito ay homemade or gawa ng tao. Alam nyo ba, bukod sa napakaganda ng lugar na to, ay dito nyo rin makikita lahat ng mga gamit ng mga sinaunang Hapon. Kaya pupuntahan natin yun mamaya at ipapakita ko sa inyo yung mga gamit na ginawa nila. Nakakatuwa nga rin kasi yung mga ibang kanal nila dito ay may mga isdang lumalangoy. Sobrang lawak ng village na to na halos lahat ng makikita nyo ay sobrang nakaka-enjoy. Alam nyo ba guys na yung mga bahay na yan ay yan yung mga bahay ng mga dating Hapon. Halos lahat nga ng mga nandito ay mga gawa sa kahoy. Kaya pinagbabawal din nila dito yung paninigarilyo kung saan-saan lang. Siguro dahil sa delikado din at saka lahat ng mga bubong dito ay halos gawa sa straw ng palay. 3 klase nga yung gawa sa bubong na yan. Pwede yung palay ng straw or wet straw or silver grass. Ang galing guys kasi maalala ko yung bubong ng bahay namin nung bata ako ay ganyan din. Manipis nga lang at hindi ganyan kakapal. Sobrang unique ng lugar na to guys, kaya isama nyo to sa bucket list nyo na pwede nyong puntahan dito sa Japan. Maalala ko nga rin pala dito sa loob ng village ay walang public toilet. Dun sa parking area nandun yung public toilet, kaya bago kayo pumasok dito sa loob ng village ay mag-CR na kayo doon. Tapos dito sa loob ng village ay wala ka rin makikitang basurahan. Kaya much better guys na magdala kayo ng sarili nyong basurahan or kung saan nyo pwedeng ilagay yung mga basurahan nyo. May mga basurahan naman kaso basurahan lang ng mga bottles at dun lang sa bendo machine yun. Kaya kung makikita nyo dito sa loob ng village, sobrang linis. Wala kang makikitang kalat. Tapos nagpunta nga rin pala kami dito sa Jinja. Pagpasok mo dito sa shrine ay maghuhugas muna kami ng kamay. Yun kasi yung style ng mga Hapon guys kapag pupunta sila dito sa Jinja. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Jinja ay dito nagdadasal ang mga Hapon. Parang simbahan guys sa atin sa Pilipinas. Pero ang pagkaibahan nga lang nun, sa labas nagdadasal ang mga Hapon. Dito nga pala sa Shirikawa-go ay hanggang alas 5 lang sila bukas. Kaya kung pupunta kayo dito, kailangan agahan nyo at para masulit nyo din yung lugar. Dito nga rin pala sa Shirikawa-go ay any season ay bukas sila. Pwede kayong pumunta dito ng spring, summer, autumn, winter, or anything you like guys. Pwedeng pwede. Pero ako gusto ko araw-araw guys. Kung malapit lang to dito sa bahay namin, siguro inaraw-araw ko na tong puntahan. Paano naman kasi napaka-relax ng lugar kahit araw-arawin mo to, hindi ka magsasawa dito. May mga restaurant din pala sila dito. Kung gusto nyo kumain, ay pwede kayong kumain doon. Pero kami, hindi na namin pinasok yung mga restaurant dito. Sinulit kasi namin yung oras sa paglilibot. Kung gusto nyo naman ng souvenir, ay meron din silang mga binibenta dito. Medyo napapagod na nga rin kakatakbo yung anak ko, kaya ayan, nagmerienda muna siya. Ano ba yan, yung asawa ko, dalawa-dalawa pa yung salamin niya. Buti na lang talaga at tumila na yung ulan nung pagpunta namin dito sa Shirikawa-go. Wala pa naman kaming dalang payong at saka mahihirapan din ako kasi magpapabuhat yung anak ko. Sobrang nice naman ang bintana nila, napakalinaw. Guys, sinasabi ko talaga sa inyo, ilista nyo tong Shirikawa-go sa mga bucket list nyo. Yung dalawang mag-ama ko ay busy-busy. Akala ko kung ano yung ginagawa nila, yun pala merong tutubi. Pinapahuli nga niya dun sa anak ko, kaso
Yun nga yung nangyari, medyo natakot din yung anak ko nung mahawakan niya yung tutubi. Syempre, hindi rin mawawala yung selfie natin, kaya mag-selfie-selfie muna tayo. Dito naman ay merong ilog at punong-puno ng water lily. Sobrang malas ko guys at napaka-clumsy ko dahil nahulog yung cellphone ko dito sa ilog. Buti na lang talaga at mababaw yung ilog na to at nakuha ko yung cellphone ko. Tawang-tawa talaga ako dun sa nangyari guys nung nahulog yung cellphone ko kasi hindi ko akalain na mahuhulog talaga. Nakikita nyo ba yung malabo dyan sa tubig na yan? Dyan nahulog yung cellphone ko. Buti na lang at waterproof yung iPhone. Nandito na nga rin pala tayo sa Wada House. Papasok nga tayo dito sa loob at ipapakita ko sa inyo kung ano yung meron dito sa Wada House. Bago nga pala tayo pumasok sa loob ay magtatanggal muna tayo ng sapatos. Kailangan kasi pag pumasok tayo dito sa loob ay malinis. Dito nga pala sa Wada House ay merong entrance fee, 400 sa matanda at 200 naman sa bata. Ito nga yung makikita nyo dito sa loob ng Wada House. Makikita nyo dito yung mga gamit ng mga sinaunang Hapon. May poster nga rin pala dito kung ano yung itsura ng Shirikawago kapag merong snow. Parang ang sarap pumunta dito guys, lalong-lalo na kapag merong snow. So ayun nga guys, paakyat na kami ni Kenshin dito sa taas at hanggang 3rd floor to. Ito sa 2nd floor, ito naman yung makikita nyo. Ayan yung mga gamit ng mga sinaunang Hapon. Tapos, akyat tayo dito sa 3rd floor. Ito naman yung makikita nyo. Dito nga pala ay pwede nyo basahin at pwede nyo tignan, pero bawal hawakan. Ito nga rin yung itsura ng mga lutuan nila at lagayan ng mga pagkain nila. Dito naman ay makikita nyo yung mga kapote nila na gawa sa straw ng palay. Ito nga ay protection sa likod kapag nagbubuhat sila ng babibigat. Tapos, ito naman ay parang nagsisilbing kapote nila kapag umuulan. At dito nga rin pala ako bumilib guys dahil gawa sa straw ng palay yung mga tsinelas nila. Sobrang galing kasi napaka-creative nila. Akalain mo yun dahil sa straw ng palay ay pwede ka nang gumawa ng tsinelas mo. Ito rin yung mga parang bag na basket at lagayan ng mga pagkain. Huwag mo talagang palampasin na hindi ka pumunta dito sa Wada House kasi makikita mo dito yung pinakamagandang view. Ay hindi pala pinakamaganda kasi meron pang mas maganda dyan. Siguro tong view na to i-rate ko ng out of 10 baka 7. Kasi mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung saan nyo makikita yung ganda ng Shirikawago. Doon nga sa ipapakita ko mamaya ay doon nyo makikita yung buong village at ganda ng Shirikawago. Pagkatapos nga namin doon sa taas ay bumaba na kami ni Kenshin. Tignan nyo ang ganda ng pagkagawa ng ahas na to. Gawa lang yan sa dayami guys, napakagaling diba? Ito nga rin pala sa loob ng Wada House ay meron kami-sama. Pwede kayong magdasal dito. Ang kami-sama nga pala ay ibig sabihin nun ay ito yung Diyos ng mga Hapon. Nasa labas nga lang pala yung asawa ko at hindi na siya pumasok dito sa Wada House kasi nga daw nung bata siya ay ilang beses na siyang pumunta dito. So ayan, medyo emote-emote muna tayo ng konti dito. Gusto ko talagang ma-feel guys kung ano yung feeling ng mag-isa lang, charot. Ito nga rin pala ang isa sa nalaman ko dito sa Japan kaya nila ginaganito yung mga palay nila. At kaya din pala sobrang sarap ng kanin dito sa Japan dahil ganito yung ginagawa nila. Bago nga nila ikis-kis yung palay ay pinapatuyo muna nila ito sa araw kasama yung tangkay. At para din daw hindi magbiyak-biyak yung butil ng palay. Tapos para din daw mawala yung lasa ng bigas kasi nga yung ibang bigas may amoy, diba? Thank you Fobigil dahil sa iyo ay nalaman ko kung bakit ginaganon nila yung palay nila dito sa Japan. Tignan nyo guys tong dala kong bottle. Naghahanap ako ng basurahan, wala akong makita. Eto na guys, nandito na tayo sa pinaka-exciting part. Dito nga pala ay dadaan tayo at aakyat tayo ng bundok. Hindi dito sa bahay na to guys dahil dito mag-emote lang ako ng konti. Madadaanan nyo nga to kapag umakyat kayo ng bundok. So, eto na nga guys yung exciting part dahil nandito na tayo sa pinakatuktok. Dito lang naman ay makikita nyo yung buong ganda ng Shirikawago Village. Grabe guys, tignan nyo. Sobrang ganda. Eto nga yung itsura kapag umakyat kayo dito sa bundok at makikita nyo yung buong lawak ng village na yan. Noong mga oras na yan guys, alam nyo ba yung feeling ko para akong nasa langit. Kasi alam nyo yung sobrang ganda. As in, nakaka-relax talaga. As in, parang gusto kong sumigaw. Parang gusto ko lang naman sumigaw ng grabe, ang ganda.
Buti na lang pala naalala ko guys, bawal pala magingay dito. Kaya nga nasabing The Quiet Village, 'di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag pumunta kayo dito sa Shirikawa Go, wag niyong papalampasin na hindi kayo makapunta dun sa taas ng bundok para makita nyo yung buong ganda ng Shirikawa Go Village. Buti na lang talaga ay saktong summer nung nagpunta kami dito sa Shirikawa Go. Sobrang perfect kasi guys, kasi napakaraming bulaklak. Tapos bago ka umuwi ay pwede ka rin bumili ng mga souvenirs. Guys, nakikita nyo ba yung nasa taas? Grabe yun, napakalaking tsinelas nun. Tuwang-tuwa talaga ako nung makita ko yan guys, kasi napakalaking tao naman yung nagsusuot niyan. Medyo dumidilim na nga rin pala at palapit nang mag-close tong village. Kasi nga hanggang alas 5 lang yung oras ng paglilibot dito. Syempre para hindi rin maistorbo yung mga tao na nakatira dito. Kaya may limit din at oras yung pagbisita dito sa village. Sobrang nice talaga ng lugar na to guys at gusto ko pang balikan. Kaya sa mga mahilig mag-explore at mag-travel dyan, ilista nyo na to sa bucket list nyo. Tapos na nga yung paglilibot namin dun sa village kasi magkuklose na nga sila. Paglabas nga natin dun sa village ay dadaan ulit tayo dito sa tulay. Pwede nga rin pala kayong pumunta dito kapag may sasakyan. Kung wala naman ay pwede kayong mag-commute ng bus. At dito na nga po natatapos ang aking mini vlog Japan. Kung nag-enjoy kayo dito sa travel vlog natin ngayong araw ay huwag niyong kalimutang i-like, i-share, and i-follow. So yun lang po. Thank you and bye!